Hello mga mi! So today's video, ituturo ko naman sa inyo on how to file 1701Q first quarter para sa mga naka 8% non-VAT. So ang pag-file nito ay through ABIR forms na at hindi nyo natin kailangan pang magpunta sa inyong RDO. Kung wala pa kayo nitong ABIR forms, may ini-upload na akong video tutorials on how to set up this ABIR form. So let's start! By the way mga mi, nakapag-file na ako ng aking first quarter, kaya naman sample na lang din ito ibibigay ko sa inyo. So first, ilagay lang natin dito yung ating TIN number. Next is select natin yung ating RDO code. Next is yung ating line of business. Next is yung ating taxpayer's name. Next is yung ating registered address. Next is yung ating zip code. Next is yung ating telephone number. Next is yung ating email address. Once okay na, punta na tayo dito sa please select. Then hanapin natin yung 1701QB 2018 na may nakalagay na nyo sa dulo. Then click natin yung fill up. Dito sa number 1, i-leave lang natin siya for the year 2025. Sa number 2, i-select lang natin siya sa first. Sa number 3, i-leave ko lang siya sa no. And then sa number 4 is 0. Then dito sa number 7, ilalagay natin dito is kung ano nakalagay sa ating COR, kung ikaw ay nakasingle, professional, state or trust. So sa akin nakasingle ako. Then sa number 8, isa-select ko lang siya sa business income 8% IT rate since naka 8% non-VAT nga ako. Next is ilagay na natin yung ating date of birth, and then sa number 13, Filipino lang ilalagay natin dito. Next is number 15, claiming foreign tax credit. Wala akong ilalagay dito kaya isa-select ko lang siya sa no. Then sa number 16, kung mapapansin nyo, automatic na siya sa 8% dahil sa number 8, sinelect natin yung business income 8% na IT rate. Once okay na at may fill up na lahat, scroll down lang natin to and then click natin yung validate and save. Once okay na, i-click natin tong next para mapunta tayo sa page 2. Then kung mapapansin nyo, naka-gray out siya lahat. So ang gagawin natin, i-click natin tong edit. Dito sa 47A, dito natin ilalagay yung total revenue natin ng January, February, and March. For example, nagkaroon ako ng sales ng 20,000. Sa number 48A, wala akong ilalagay niya, kaya leave ko lang siya sa 0. Sa 50A, leave lang din natin siya sa 0 dahil first quarter pa lang ang ating ipa-file. Dahil sa number 54A, kung mapapansin nyo, meron tayong babayaran na 1.6. So, since dahil 8% non-VAT tayo, meron tayong 250,000 na allowable reduction na pwede nating ibawas. So, ilagay lang natin sa 52A yung 250,000. Kaya naman yung 54A natin na may 1.6 na babayaran, nung nilagay natin yung 250K, naging 0 na lang siya. Once okay na, pwede na natin siyang i-validate and save. Then, pwede na rin natin siyang i-submit final copy. Pagka-submit final copy nyo, may lalabas na ganito. And then, mag-i-email sa inyo si BIR para sa confirmation at ganito yung matatanggap nyo. So, gano'n lang kadali mag-file ng ating 1701Q first quarter. Kaya kung ako sa inyo, mag-file na kayo habang maaga pa para iwas penalty dahil sa late filing. At kung kayo ay may babayaran na tax, pwede kayo magbayad through bank o kaya through GCash. So, yun lang. Bye-bye!